Magandang balita, isa sa ilalim na sa imbestigasyon sa korte si Bongbong Marcos natapos na ang pagtitipon ng sapat na ebidensya na nagpapatunay sa posibleng pagiging lulong niya sa ilegal na droga. Ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapanagot sa mga individual na sangkot sa ilegal na gawain. Sa pagpapalabas ng mga ebidensya, maaaring maging matagumpay ang proseso ng katarungan sa paghahanap ng katotohanan sa isyu. Ang pagkakaroon ng sapat na ebidensya ay nagbibigay daan sa masusing pag-aaral at pagpapasya ng korte upang matiyak ang tamang hatol sa kasong ito. Sa pamamagitan ng malayang pagganap ng batas, umaasa ang mamamayan na magkakaroon ng patas at makatarungan na pagliliti sa kaso ni President Bongbong Marcos. Ang mga ito ay mahahalagang hakbang tungo sa pagpapanatili ng integridad at katarungan sa lipunan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ever since nanonood ako sa kanila, tinitignan ko ang mga balita. Pero ako'y nakisali, hindi dahil ako ay isang miyembro, dahil nakikita ko na isa sila sa mga ginigipit at ang kanilang ang alignment ng laban nila ay pareho ng laban ko na sinisigaw ng mga speakers doon yung tungkol sa parsahang initiative. Tungkol din sa smuggling. Nandun, di ba, si Ka-Eric, si Attorney Vic, nagsalita din doon noong nakaraan. Ang tinatapik na Attorney Vic na huwag lapastanganin ng ating konstitusyon dahil dyan sa People's Initiative na yan. Si Attorney Vic ba ay KOJC? Hindi. Even nga ang Pangulong Duterte, hindi. Mamaya magsasalita daw sila doon. At saka sila Baste. So, ako ay kinakausap kayo, hindi to para sa akin, para po sa inyo. Kayo ang number one na naapektuhan sa pambababoy ng putangin ng babaeng Lisa Tanas na ito. Yung extraction na ano natin, may mga nagtatanong sa akin, itong week na to, i-ano ko na po yan, ibubuga na natin yung pagiging mastermind ni Lisa Ahas sa kidnapping sa Turkey. Kayo ang humusga pagdating na yan. So nakita nyo, pati pagpating kidnapping, pinasok ng putang inang babaeng ito. Nakita ninyo? So hindi kayo gagalaw. Straightforward, inaakusahan ko siya. Diba? Hindi ako kinakasuhan. Bakit? Kasi makakadkaladkad siya sa mundo, sa buong mundo. Kaya gumagamit siya ng proxy. Yan ang kadyutahan niyan. Pero akala niya, makakaligtas siya. Kakarayin ko yung butod na yan. Kakarayin natin, huwag kayong matakot. Kasi pag puro takot ang mamumutawi sa inyong isipan at sa inyong puso, then forever kayong maghihirap. Dapat ang nasa isip ninyo, hindi ka nag-iisa na nagsasalita. Marami na tayo. Kung patuloy kayong matatakot, then tanggapin na lang ninyo na third world country tayo at sooner or later, ibabala na kayo sa gyera. Nakita nyo man ang ginagawa ni Marcos Jr. Gusto nyo maging Ukraine tayo? Na sinangkalan tayo sa gyera ng Russia at Ukraine? Gusto nyo mangyari sa inyo yan? Kung hindi po kayo kikilos, religious group, different sectors ng komunidad, nabanggit ko na, lahat ng Pilipino, kasapi kayo sa laban na ito. Ako nga hindi nga ako kasapi eh. Kasi nga, nasa Amerika nga ako. Ang sabi nga ng mga jutang dyan yung mga palabas si Lisa, bakit ka nagikialam? Amerikana ka. Julul. Ano itsura ko? Puti ba buhok ko? Nagpa-bleach ba ako ng buhok pag magiging mukhang Amerikana? May batas din po sa Amerika na kailangan na nirerespeto ang pagre-representa mo kung saan ka nanggaling. Kaya may mga Latino dito, may mga grupo-grupo, Korean, Chinese, lahat dito. Ino-honor yan yung pagmamahal mo kahit sa bayan na sinilangan mo. Hindi porket Filipino-American ka, kakalimutan mo na yung lupang tinubuan mo. Hindi naman ako pa konyo-konyo katulad ng iba na pumunta, dyan nga lang sa Ayala, Alabang, yan nga mga artista, hindi pa nga iba nakakarating sa Amerika, akala mo mga Amerikana. Mga malalansa. Di ba? Marunong akong tumingin sa aking pinanggalingan. Kasi hindi naman ako pwedeng umarte na mapatwang-twang. Hindi naman na ganun eh. Hindi naman yung naging kinalakihan kong buhay. Bakit ka-aarte? Hindi naman tayo katulad ni Lisa Marcos. Yung buwaka ng inang yan, Lisa Araneta, 'di ba? Social climber. Pero
hindi nagja-jive yung acting niya sa kanyang gustong iparating sa taong bayan na siya ay alta. Nagaganon-ganon ang gaga. Tapos sabi ko nga kanina, parang pakalat-kalat na pururot dyan sa Villamor Air Base. So again, wag nating walain itong issue, itong pinuso kanina, yung unprogrammed funds na in-insert nila na pinag-usapan namin yan, ni Attorney Glenn, ni Attorney Vic, ni Pahari Roque, sa mga speech nila, at saan pa. Alam niyo naman yan, billions of billions po yan na instead mapunta sa livelihood program na makauwi kayo mga OFW para magkaroon ng pagkakataon na makapagtrabaho sa Pilipinas, nilalakaw nila. So this is not about pastor. This is about your future, mga kababayan. Lahat kayo, mga religious group, Catholic ka man, INC, GIL, Born Again, Seventh-day Adventist, at kung ano, even atheist ka, wala kang pinaniwalaang Diyos, pero ikaw ay mabuting tao at naniniwala ka sa right and wrong, you have to speak up. This is the day, this is the moment na magsalita ka. Hindi na natin dapat patagalin ang Jutang Ginimes na Marcos Jr. na iniikot ang buong mundo, samantalang kayo, ni bigas hindi nyo mabili. Naglulugaw na lang kayo. Dahil kung dati nakabili kayo ng 1 kilong bigas, ngayon kalahati o 1/4 na lang. So para magkasya, lulugawin na lang ninyo o asin na lang. So tatahimik kayo? Magpapabudol pa rin kayo? Ako po ay dating supporter ni Marcos Jr. Sa mga bago kakilala pa na sa akin. Pinaglaban ko sila sa kanilang electoral protest dahil naniniwala ako na may dayaan. Pero mga putang ina, pinasakay lang tayo, naniniwala silang may dayaan. Pero yung pala, nakipagsabuatan sila sa mga nandaya sa kanila. At ngayon, nakita nyo naman visible ang mga dilawan. Sino bang inupo ni Marcos Jr.? Di ba mga dilawan? Okay lang sana kung umupo siya ng mga dilawan, gumanda ang buhay ninyo. Kaso lalo kayong lumubog. Yun na nga lang sa airport, ang mga daga, mga surot, nagpakalat-kalat. Ipa-privatize ang NAIA. Anong napala natin? Di ba pambubudol? So ulit-ulitin ko po, binubuksan ko ang inyong mga puso. Alam ko you're ready to speak up. You're already there. Ang kailangan nyo na lang, lumabas sa inyong mga bahay. Lumabas at ipaalam sa taong bayan na nasasaktan na kayo. Mga dilawang NPA. Sabi ni Pamshot. Exactly. Nung panahon ni Duterte, pinagtutugis siya mga makakaliwang grupo. Sa panahon ni Marcos Jr., binigyan ng what? Okay? Pinalaya yung mga hinayupak na yan. Pinardon ang mga mamamatay tao. Pinardon ang mga naggurgur sa ating mga sundalo. Nakita niyo naman, di ba, na si Marcos Jr., mas sinuuna ang mga gatherings sa kasal, sa party, sa concert, sa Coldplay, kaysa sa inyong mga sundalo at inyong mga pulis na nanggandamatay kayo, hindi man lang kayo inaalayan ng bulaklak o ng wreath. Pero ang Jutang Ginimes na Marcos Bangag, pumunta sa Australia, nag-arte-arte, nagganyan-ganyan, kunyari alay-alay na ganun, kunyari seryosong hayop. By the way, may nag-send sa akin, hindi ko lang alam, yung nasa kotse sila ni Botod, tapos may nagsalita na, may babae na nagpa-picture. Saan yun? May nag-send sa akin ngayon lang. So, nasa kotse si Botod, at saka si Kuting, tapos binaba ni Kuting yung bintana, tapos kunyari may nagpa-picture na, oh, this is the President of the Philippines. Saan yun? Sa Australia ba yun? Ngayon ko lang nakita. Anyway, yun po ay katarantaduhan, sila lang ang may gawa nun. Kilala ko ang mga ano niyan, mga cameraman. Saan yun, Palangga? I-comment nyo nga dyan. So, hindi yan totoo na kunyari, uy, mabait sila, nakakita sila ng Pilipino, ibinaba ni Kuting yung bintana, then, picture. Kabuisitan po yan. Gawa yan ni HR. Okay, gawa yan ni Gerald Barria. Gawa yan ni Franz Imperial. Magaling po sila sa ganyan. Even yung during the campaign, yung yung nagbigay ng pera sa isda, na nagbigay, sino ba yung babae during the campaign? Tangina, nabudol tayo doon. Na binigay yung kanyang kinita sa pagtitinda ng isda. Remember, that was in Valenzuela, I think. Gawa-gawa ng mga putang ina.
na kunyari, uy, ibigay ko na po to sa iyo, BBM. Tapos yung nagpa-picture nga. Saan yan? Sa Australia ba yun palangga? Kapag kakakita ko lang. Okay? Australia ba yun? But anyway, kung saan man yun. The black op, photo ops, propaganda. Hi, Kat Serrano. Thank you. 4-piece ngayon, pulburon. Ay, maganda to sinabi ni Dens, Scorpion. Pulburon, Polpoliticos, Pokelias, at pirma for ayuda. Yun nga, pinag-usapan natin mga kababayan, yung persang pagpipirma. Tapos ginagamit ang ayuda. Pero ang totoong ayuda na nakalagay sa konstitusyon, yung 4-piece, pangtawig pamilya na yan, hindi nila binibigay. So you have to, Australia daw yung video, sabi ni Solitary Light. Thank you, Palangga. O Australia, so nakita mo, gawa-gawa lang nila. Tignan nyo yun, kung napanood nyo, yung angulo, naka-ready na yung camera. Kung random yun, let's say, ang babae naglalakad, kunyari ako naglalakad, di ba? May pumara sa yung coaching magnanakaw katulad ni Marcos at ibaba niyang ganyan. Hindi mo na makikitang, magkukuha ka ng video, pero hindi yung nakatutok na yung camera na yung action ni Kuting na from the car, then yung reaction ng babae, huling-huli ng camera, that's BS. Kajotahan yan. Kajotahan at ginagawa, peke, sabi ni Kat Serrano, katarantaduhan para paniwalain ng taong bayan na si Marcos Jr. ay mabait, na siya ay hindi nagbe-burn ng bridges, siya ay tumatanaw doon ng utang na loob. Ay tangina, yung utang na loob niya sa inyo na bumoto at kahit hindi kayo bumoto, na ibigay ang tamang serbisyo, ibigay ang pinangako niya, yun ang kailangan natin. Hindi niya tinupad. Ano sinasabi nila na dapat huwag kalimutan yung mga tumulong sa kanila? Sino ba ang nagpaupo sa kanila? Di ba taong bayan? Ay bakit pati 4-piece ninyo nilalagay ni Lisa sa kanyang what? Sa kanyang butod. Ano pa yung mga issue? Okay, ito yung sinulat ko kanina. Sa smuggling. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo yan na si Lisa at si Michael Ma ay magkasabwat. Pinresent ko po sa inyo yan noong January. Okay, dun sa mga kakakilala pa lang sa akin. Balikan natin. Ito. Di po ba, ayan? Pinresent ko sa inyo yan, yung opisina na yan ay opisina ni Michael Ma at shared sila ni Lisa Ahas. Yung mga pangalan na yan, yan yung prior maging presidente si Kuting, ayan si Franz Imperial, ayan si Martin Araneta, ayan si Michael Ma. Business partner po sila. Nakita niyo yung relasyon nila. Then, mga kababayan, ito din yung sinabi ko sa inyo na nung inappoint si Clarita Carlos, dating security advisor ni Kuting, ayan po yan, in-interview siya ni Lisa Marcos sa opisina na shared sila ni Michael Ma sa ORE. Diyan sa BGC. Nakita nyo yan, China, Philippines Unified Enterprises. At ang nag-interview kay Clarita Carlos ay si Lisa Araneta. Hindi si Kuting. Bakit siya mag-i-interview? Siya ba ang elected? So bakit ko pinapakita sa inyo yan? Kasi mga kababayan, noong panahon ni Clarita Carlos, nagkaroon ng intelligence report at pinorward ni Clarita Carlos, kaya sabi ko yung klubang matandang yan, traidor yan sa bayan. Nakalagay yan, alam po ng mga nasanika, alam po yan sa pinanggalingan ni Clarita, yung bagong security advisor dyan, National Security Advisor, NSC, mga palangga, alam nila na si Lisa Marcos Ahas, Araneta, lahat na butod, at si Marcos Jr. ay kasabwat ng smuggler o sila mismo ay smuggler. Kasi nakalagay po yan sa report ni Clarita. Kaya ang sabi ni Clarita sa letter niya kay Lisa Ahas, Lisa Canas, na nasa mga kamay ninyo kung gagawin ninyo ang tama o mali. Inuulat ko na sa inyo. At hindi pa ito nakakalabas. Actually, yun eksaktong sinabi ni Clarita. Pero ano nangyari kay Clarita? Tinanggal siya. Anong ginawa ni Lisa para tumahimik si Clarita? Binigyan po siya ng generous allowance. So, ano pang ginagalaw ninyo? Doon sa mga nagsabi sa akin, yung mga palangga ko, doon sa speech ko sa SMNI, sa DZAR,
gusto ko magbigay ng paumanhin. Hindi po ako pwedeng magmura ng bratatatat doon, okay? Kasi religious group. Although hindi ko mapigilan yung sarili ko, patawarin niyo ako na hindi ko sila mag bratatatat yung mura ko. But dito sa channel ko, risgo ko to, responsibilidad ko, ang channel ko to. Kahit murahin ko, lahat lang hanggang billion jutang ginemes, okay lang. But I have to respect the people there. Although sabi ko nga, yung mga pasundot-sundot na mura, okay lang. Yung iba kasi nakulangan sa mura. Ayan naman pala pag nakulangan kayo sa mura, punta na lang kayo dito. Alright? So, another issue, mga kababayan, dun sa mga religious leaders, sa lahat ng Pilipino, na kayo po ay laban nyo to. Hindi ko to laban kung tutuusin eh. Laban nyo to dahil kapag nanalo ang bunganga natin dito at nagkaroon tayo ng maalwan na Pilipinas, kayo ang makikinabang. Hindi naman ako. Kahit ibala kayo sa gera dyan, mga palangga ni Marcos Jr., safe ako dito sa Amerika. Although it's not really 100% safe. Kasi nga, nagpadala na nga ng hitman, nagbabayad na nga ng mga hitman yung gobyernong ito. But I'm just saying, di ba? Kung pag-usapan natin, ang naratibong safe ka ba, maharlika, kapag nagkagyera ang Pilipinas at saka China dahil ibinabala, dahil si Kuting ay gustong, yan, papunta siya sa ganong idea na gusto niyang makipagbakbakan sa China. Siyempre, bago pa kami matsugi dito, kayo muna. Kayo ang ibabala sa kanyon. Ngayon, mga kababayan, okay. Ano pa? Nakakalimutan nyo kasi itong mga, okay, ito. Speaking of that, Michael Ma, di ba? Nakasabwat ni Lisa. Di ba pinakita ko uli sa inyo yon, mga kababayan, nakasama ni Lisa Ahas si Michael Ma sa kanilang state visit. Ito po ay hindi ko ginawa. Ipinakita nila sa inyo, ayan po si Michael Ma. Isa yan sa mga state visit na lagi nakadikit kay Lisa. It just so happen na binuking ko sa inyo, kaya medyo hindi na niya kasama, pero ang kapal na mukha, ginawa po nilang special envoy to China yan. Okay? So ito ang ebidensya na yung taong yan ay nakadikit kay Lisa Ahas sa kanilang kababuyan. Ayan. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. O ayan mga kababayan, hindi ba malinaw sa inyo na nung pinangalanan niya ni Swansing, si Swansing na wala rin bayag, okay? Na baka nagkabayaran na silang lahat. Kasi nag-message pa ako niyan eh. Ang sabi niya, hindi daw niya kontrolado. Although, totoo naman kasi hindi siya ang chairperson ng Committee on Ways and Means. Ayan po si Would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators, allegedly involved in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines. Namely, Michael Ma. Large-scale smuggling all over the Philippines. Namely, Michael Ma. Marami pa yon, pero yan lang in-highlight natin. At that was January. So, mga kababayan, sa mga kapapasok ko sa channel ko, putang na talaga itong mga hayop na to. Mga hayop. Jutang ginemes talaga. Tapos after that, yan si Subiri, ito. Di ba? Nagtraidor din sa bayan. Asa na yun? After that, nagkaroon sila ng meeting ni Kuting. Legislative agenda daw. Okay? I think that was 27. Supposedly, January 29, ang hearing dun sa sinasabi ni Swansing na pinapatawag si Michael Ma. Ayan si Tambaloslos at saka si Subiri nag-meeting. So, legislative agenda na hindi nila sinabi sa taong bayan kung ano yung legislative agenda nila. So, true enough, mga kababayan, walang naganap na hearing. Wala. So ito po, kahit pinaulit-ulit ko sa inyo ang smuggling, para hindi nyo nakakalimutan na ang issue po dito is yung pagnanakaw nila sa inyo. Pagpoprotekta ni Marcos Jr. at ni Liz Satanas sa smuggling. Ay, ito na nga. Ayaw nyo pang maniwala. Yung mga bago lang. Ayaw nyo pang maniwala na ang ating pinag-uusapan dito ay katotohanan dahil itinalaga na special envoy
to China si Michael Ma na isang smuggler na pinangalanan na hindi kinaray-karay dyan sa Kongreso o Senado na katulad ng pagkaray-karay kay Pastor Kibuloy. Ginawa pang Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Mga kababayan, lahat ng religious sectors, leaders, hindi pa po ba malinaw sa inyo na binababoy kayo ng gobyernong ito? Apektado kayo dito kung kayo man ay nagsihodang tricycle driver ka, tendera ka, vendor ka, lalo na kung farmers ka. Lahat tayo apektado. At ang pag-appoint po dyan, hindi po yan inilathala sa dyaryo. Hindi pinalabas, walang term of reference, wala pong dokumento. Yung event na yan, itinawag si Michael Ma, si Sastrogando po ang nakadiscover niyan. Bakit kamo? Nung time ng event na yan, sa embassy, ng Chinese embassy, mga kababayan, ay na-invite si Sas dyan sa event na yan. At mismo nag-usap kami na nagulat siya na si Michael Ma ay ititinawag na special envoy to China. Siya ang nagbigay ng link sa akin niya. Nasabi niya sa akin, Ma'am Shi, sabi niya, Mother Warrior, panoorin mo to. So, nung binigay niya sa akin yung information, yung video, kaya actually may record, nakuha ko na yan kahit burahin ng Chinese Embassy. Nandiyan yan. Puntahan niyo ang Chinese Embassy. Yung buo niyan. So, sinearch ko sa panggobyernong website. At even yung mga media, sinearch ko kung inulat ba nila na kasi kapag ganyang mga posisyon, mga kababayan, ina-announce yan, may publication yan. At meron dapat yung black and white na in-appoint yan. Pero wala. Imagine nyo, smuggler. Ano ang misyon ni Michael Ma sa China? Paglabas-pasok ng smuggling business? Kasi again, meron din yang diplomatic immunity. Anong utos ni Lisa dyan? Di mangamkam. So tutulog pa kayo? INC? Archbishop of the Philippines? Mga kababayan nating Muslim, mga GIL, lahat ng sektor, tatahimik pa po kayo. Hindi na po ito usapin kung ano ang religious belief ninyo. Ito po usapin bilang Pilipino. Bilang naaapektuhan kayo sa pang-araw-araw na buhay ninyo dyan sa Pilipinas na hindi na po kayo magkanda-ugaga sa pagtatrabaho, excuse me, at hindi po kayo makabili ng sapat na pagkain para sa inyong mga anak. Ito po yung pinaglalaban ko dito. Ang laban ko, hindi po ito para sa pamilya ko. Kasi ang pamilya ko nandito na kami lahat . Ang pinaglalaban ko kayo. Nantutusin. Sabi nga ng mga kaibigan ko, ano bang problema mo? Paulit-ulit, noong 2015 pa lang, nung nakipaglaban ako sa Tanimbala, sa pagbukas ng balikbayan box natin, mga OFW, lagi nila sinasabi, okay ka naman dito, hayaan mo na sa Pilipinas, hindi na magbabago yan. Kung kapareho ko, kung lahat tayo pareho ng thinking ng kaibigan kong itong nagsabi sa akin, na walang pakialam, I'm sorry, hindi man, minsan nanonood yun, I really don't care. Alam niya kung anong standpoint ko. Kung ganito ang thinking ng OFW o mga immigrants na ayaw mo na Pilipinas, lubog na yan. Mga kawatan kasi lahat, which is totoo. Saan kayo huhugot ng pag-asa kung lahat kayo ganito? Kaya nga, hindi tayo dapat nawawalan ng pag-asa. Dahil sa pag-asang yan, doon tayo nagsasama-sama. Pag-asa, okay, na one day, mahila natin papuntang Kumunoy ang mga buwaka ng inang kuting ahas ng balustos kasi yung pag-asang yan ay magdadala sa atin sa what? Sa tagumpay. Kasi kapag naniniwala ka na may hope, may pag-asa ang bansa mo at hindi ka ang tawag dito, nagiging negative or nawawalan ka. Kahit naman sa buhay, di ba? Kahit sa tunay na buhay, ano sinasabi sa inyo ng lolo't lola ninyo? Buryong-buryong na kayo, ito na lang babuhay ko, ito, ganyan-ganyan. Ano sabi sa inyo ng nanay nyo? Anak, huwag ka mawalan ng pag-asa. Dahil sa pag-asa na yun, doon tayo humuhugot sa mga bagay na ginagawa natin sa ating buhay. Diba? Hope.
Hope for the best. Hope for the better future. Hope for the better Philippines. Kung ako ba ay katulad ng iba, nung ako'y nasa Pilipinas, pudpud na ang sapatos ko, wala akong pag-asa, putangan ng buhay to. Papagod na ako, ito pa rin yung sweldo ko. Hirap, yung anak ko, ganun. Ayoko na, di ba? Magpakaburyong na lang ako, magpupulburo na lang ako, katulad kay Bangag, ganyan, sirain ko na yung buhay ko. Kasi wala, tangin ng gobyerno to, pare-pareho lang ito eh. Hindi na, wala na tong pag-asang gobyerno ito. Lalo tayong lulubog. So yung pag-asa na lang, sabi ko nga, itong pag-asa na lang mga kababayan, ang ating pangahawakan para maniwala tayo sa ating kakayahan lahat. Okay? Kaya dapat hindi tayo mawawala ng pag-asa kasi itong boses natin, kaya nga hinihikayat ko kayo, itong boses nating lahat, itong pag-asang minimithi natin, ito yung ating kapangyarihan, ito yung ating power to have a better Philippines one day. Kasi kung katulad kayo ng kaibigan ko na sasabihin nila sa inyo na hayaan mo na Maharlika, okay ka naman dito, kumakain ka naman. Hayaan mo na Pilipinas kasi puro naman yun magnanakaw. Kung ganun ang thinking ninyo lahat, dahil kayo ay may negosyo kahit papaano nakakaraos kayo, oh, deadline nyo na si Maharlika, at least ako nakakapagtinda ako dito kahit papaano kumikita ako, ganyan-ganyan. Pero kahit papaano, nahihirapan ka naman. Magdusa tayo na ang Pilipinas ay hindi makakaahon. Magiging third world country at lalong magiging polboronic ang Pilipinas. Hindi ko to sinusumbat sa inyo. Okay, yung ginagawa ko. Ginagawa ko to kasi gusto kong i-redeem ang pagiging instrumental ko sa putang inang polboronic government na ito o polboronic administration. And you, lahat po kayo, kailangan itanim nyo sa puso nyo, sa isipan ninyo, na ang laban ni Maharlika ay hindi para sa kanya. Kung ako'y natakot nung nalaman ko, napapatayin ako ng grupo ni Lisa Marcos, wala na magsasalta dito sa inyo. Bakit nga? Actually, ang pamilya ko, people that I know, lagi sinasabi sa akin na, di kung ganyan, na ginaganyan kanila, ba't di ka nalang tumigil? Anong sagot ko? No. Hanggang sa huling patak ng dugo ko. At sisiguraduhin natin na hindi papatak ang huling dugo ko. Ang papatak, yung mga jutang ginemes na nagtraidor o taksil sa bayan. At kung meron mang pumantay ang paa, dapat sila, hindi tayo. Dahil sila ang sakim, sila ang taksil, sila ang budol. Ano ba ginawa ko sa inyo? Kayo. Mga sir, mga ma'am, religious group, all of you, ano po ba ang ginawa ko sa inyo? May ninakaw po ba si Maharlika sa DSWD? Katulad ng ginagawa ni Marcos Jr.? May ninakaw po ba ako sa Bureau of Customs na katulad ng ginagawa ni Marcos, ni Lisa Ahas, ni Martin Tambalusos at lahat ng pamilya nila na nag-iintrega ng milyon-milyon kada segundo? I'm not saying kada linggo, kada segundo. Bawat hininga ni Lisa Marcos, passive income, andali, di ba? Kahit hindi ka nagtatrabaho, umiikot ka habang nagtatransport ka ng pera sa Europa, pero tuloy-tuloy ang kitaan nila sa Bureau of Customs. Tuloy-tuloy ang kinikita ng mga putang inang ito sa Okada. Kaching-kaching. Dahil pinakikialaman nila ang negosyong yan. Tuloy-tuloy ang kita ni Lisa sa PPA. Tuloy-tuloy ang kita ni Lisa sa BIR. Tuloy-tuloy ang pangangamkam niya. Ngayon, lahat kayo, anong ginawa ko sa inyo? Para murahin niyo ko, hindi naman siguro mga palangga. Ano ang ginawa ko sa inyo para hindi niyo ako paniwalaan? Nagnakaw ba ako? Kung siguro, ako ay may mga record na pagnanakaw sa Kabanang Bayan, my God, di ba? Mahirap paniwalaan ng isang Maharlika na dito, sabihin niya, tangin na, para, katulad ni Mel Robles sa PCSO. Yung hayop na yan, nasangkot na sa graft and corruption, pagnanakaw sa panahon ni GMA. At inupo ni Kuting